Mga kapipol, ang krus na nasa aking likuran ay sumisimbolo sa tinatayang 600 taong namatay dito sa dungeon na ito na balitang pinamamahayan ng iba't ibang espiritu at pagpaparamdam sa mga taong nakapaligid, nagtatrabaho at naninirahan dito sa Fort Santiago. Ay sir, tulungan niyo ako dito. Ay sir, tulungan niyo ako dito. Sir, tulungan niyo ako dito. Isang beses lang talaga ako nakapasok. Hindi ko na inulit. Hindi ko na inulit. Hindi ko na inulit. At grabe, ayan o. Guys, tumatayo yung mga balahibo ko. Hi mga ka-people! Today, dadalhin ko kayo sa napakagandang lugar ng Intramuros na kinikilala bilang the Walled City of Manila at tumatayong Manila's oldest district kung saan matatagpuan ang Fort Santiago na kilala sa mga magagandang atraksyon nito na nakaukit sa history ng bawat Pilipino. Pero meron din daw mga multo. Kaya halika, puntahan natin at alamin natin kung totoo. Ako si DJ Once at ito ang content create ko dito sa Fort Santiago. Mga ka-people, ngayon ngay araw ng Sabado, alas 12 ng tanghali at kung makikita ninyo, napakahaba pa po ng pila ng mga turistang gustong masaksihan ang ganda ng Fort Santiago. First time niyo po dito? Taga saan po kayo? Every time na mabanggit sa akin ang South Cotabato, naaalala ko yung kanta na po ay sinilang sa isang bayan ng Cotabato. Kamusta po ang Cotabato ngayon? Pagpasok mo palang mga ka-people, ay kapansin-pansin ang napakaraming turista na pumupunta sa lugar na ito. Kasi naman, nakamamangha talaga ang Fort Santiago. Sobrang laki pala ng lugar na ito na tunay na maipagmamalaki nating mga Pilipino. At ang napansin ko sa mga pumupunta dito, kaliwat kanan ang iba't ibang lahi. Pero pinakamadami pa din ang lahing Pilipino na bumibisita dito. Sa kabila ng kamangha-manghang ganda ng lugar na ito, bakit kaliwat kanan din ang mga istorya ng pagpaparamdam ng mga multo dito sa Fort Santiago? Matagal na po ba kayo dito sa Intramuros? Kakaumpisa ko lang sir, pero nag-OJT po ako dun eh. Okay. Since nag-OJT po kayo dun, sir, totoo ba yung istorya ng multo? Totoo ba yung istorya ng White Lady? Kayo ba, based sa inyong experience, may na-experience po kayong ganon? Totoo po yun sir eh, kasi yung mga dating guard sir, may nakita silang, pag umuulan, may nakikita silang parang mga tao na dumadaan. Pero wala namang tao. Tapos nag-radyo siya na, ay sir, tulungan niyo ako dito, may tao dito eh. Wala naman pwedeng pumasok to pag sarado na yun eh. Ano lang sir, 2 araw kasi yung OJT ko eh. Pero sa 2 araw na yun, dapat libutin mo lahat yung anong pwesto dito. Pero doon, nagstay ako doon kasi alam ko, ano yun eh. Nakakatakot. Kinalibutan po ba kayo? Nakaramdam po kayo? Oo sir, lalo na pag sa ilalim. Doon daw nilagay yung mga 600 na pinutay. Sir, pwede po ba makuha yung pangalan ninyo? Ako sir, SD Booted po. Booted. Kayo po si SD Booted. SG Booted. Mga ka-people, tuloy natin ang paglalakad dito sa Fort Santiago. Hindi nga lang pala mga turista ang nakita ko dito. Napakarami din akong mga estudyante na nakasalamuha sa malamang kasama ang Fort Santiago sa field trip destination ng school nila. Lalo pa at sa loob nito ay nakatayo ang isang napakagandang monumento ng ating pambansang bayani. Siyempre, si Dr. Jose Rizal. Mga ka-people, hindi maubos-ubos ang mga turista dito sa Fort
Fort Santiago at kung makikita ninyo, iba't ibang lahi, iba't ibang pinanggalingan pero iisa ang gustong masaksihan ang history ng Fort Santiago kung saan isa sa pinaka-remarkable part of the Philippine history. Mga ka-people, ibang grupo naman ng mga estudyante ang makakasama natin ngayon dahil sila ay mga taga-Acacia National High School, Malabon City. At kung inyong mapapansin, nakasuot sila ng ating mga pambansang kasuotan dito sa Pilipinas. Alamin natin, ano bang meron? Bakit ganyan ang kanilang mga kasuotan ngayong araw na ito? Excuse me, anong name mo? Izen po. Izen, bakit nakakostume kayo sa araw ng Sabado dito sa Fort Santiago? Para po sa Filipino subject namin na filming, para po sa No Limitangre. So ito ay pagsasabuhay ng libro na Noli Me Tangere. Ayan, at ikaw naman ay nagre-representa bilang si... Maria Clara po. Kung ikaw si Maria Clara, andyan ba si Jose Rizal? Wala si Jose Rizal, bakit? Kumakain? Nawala po. Nawala. Baka nagva-vlog din po si Jose Rizal ngayong araw na ito. Sinasagawa po namin itong post na to dahil meron po kaming proyekto na kailangang gawin sa aming asignaturang Pilipino na kung saan ginagampanan namin ang ginampanan ng mga bayani kagaya ng ginawa ni Rizal na El Filibusterismo na aming isinasalaysay ang kailang ginawa. Kaya yung mga karakter namin ko ay meron pong mga pangalan. Halimbawa ako si Padre Milion at ito naman po si Padre Irene. Ito po si Doña Victorina. So ito po ay project ninyo sa school. Anong subject? Filipino. Filipino. Ayan. So, ayan, narinig nyo. Kaya sila naka-costume para sa project nila sa Filipino. May gusto ba kayong batiin sa inyong eskwelahan? Nais ko lang po batiin ng aming guro na si Ginang Parayno. Siya po ay magaling magturo at marami pa kami natututunan dahil sa kanya. Maraming salamat and good luck sa school ninyo, guys. Salamat po. Thank you. Hi, Ma'am Sanders! Hey, Ma'am Sanders! Shoutout, Ma'am Brianne! Shoutout Ginang Sanders! Shoutout Bini Sanders! Shoutout kay Gina Sanders! Shoutout po kay Ma'am Briones. Kay, Ma'am Padasas. Shoutout po kay Ma'am Padasas. Shoutout po kay Ginang Sanders. Shoutout po kay Ginang Sanders. Nako, Ginang Sanders, ikaw may pinakamaraming boto. Mukhang magiging principal ka na ng Acacia National High School. Maraming salamat and good luck sa project ninyo, guys. Mga ka-people, katulad na nasabi ko sa inyo kanina, iba't ibang lahi ang pumupunta dito sa Fort Santiago at ang kasama ko nga ngayon, all men, all the way from India. India! India! We have so many Indian friends who actually live and work here in the Philippines. So many Indian friends and so many students are coming from the India to What can you say about Fort Santiago? This is a very historical place in the Philippines. what is this? Fort Santiago. Santiago place is very nice and very calm and very motivated place to us because Dr. What is hero's name? Our national hero, Dr. Jose Rizal. Okay, very inspiring story. Are you friends? Are you working together? We are working together, okay. And these three guys are working in the Ajanta Plast, okay, and the electricals item, and we are three guys, the builders. Builders, okay. So we are the from same place in Siliguri in Darjeeling district and Jalpaiguri district. We are same place, and we are the colleague and friends, become friends. Now we are touring the 3 or 4 days so that. It's nice to hear that you chose Philippines to take your 5 days vacation. Nice meeting you, and I hope you enjoy the rest of the days of your vacation here in the Philippines. I love India. I love Indian food. Nice meeting you. Namaste. Mga ka-people, ang kabuuang gusali na ito ay tinatawag na Raha Sulaiman Theater, kung saan sinasabing dito na malagi ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal ng kanyang pinakahuling gabi bago siya pinaril sa luling. Mga ka-people, ito na yata ang pinakamahabang tunnel na papasukin ko dito sa Fort Santiago.
Hindi talaga maikakaila ang naging malaking papel ng lugar na ito sa mga Pilipino. Pero bakit daw minumulto ang Fort Santiago? Siya po si Jackie, ang tagapagbantay ng Guadalupe Chapel. Tanungin lang natin, gaano na po kayo katagal na nagtatrabaho dito sa Fort Santiago? 2014, nandito na po ako. 2014. So, halos lagpas isang dekada na po. Yes. Ang pinag-uusapan po sa social media, kapag nababanggit ang salitang Fort Santiago, ay meron daw pong nakikitang mga white lady o kaya mga nagpaparamdam na kaluluwa, especially doon sa maraming namatay na bilanggo. Nakapunta po ba kayo sa area na yun? At ano po ang experience nyo doon sa loob ng isang dekada na dito po kayo nagtatrabaho? Honestly po, isang beses lang talaga ako nakapasok. Hindi ko na inulit. Kasi nakakakaba, nanlalamig ka. Alam mo yung hindi ka nakakakita pero nararamdaman mo. Pawis na pawis ka, malamig, ganun po yung pakiramdam. So sa loob po ng 10 taon o lagpas 10 taon na pagtatrabaho nyo dito, isang beses lang po kayo Isang nagpunta beses. doon? Isang beses lang talaga po ako pumasok. Hindi ko na inulit kasi dahil sa experience na yun. At meron din po ba kayong mga kasamahan sa trabaho na nakapagkwento sa inyo ng experience nila doon sa dungeon? Yung kapatid ko, nakakasama ko na Marshall doon. Sabi niya ganun, ate, wag na tayong tumuloy doon sa may... Ayaw niya nang pumupunta doon sa may mga... Yung may estatwa na nakatali doon. Ayaw niya na doon. Yung Hindi kung siya saan po napupunta tinorture yung mga bilanggo natin doon at kung saan namatay yung tinatayang 600 na bilanggo. Yes po. Kasi sabi niya, ang bigat-bigat daw ng pakiramdam niya ron. Yun ang sinasabi niya. Every time na mapupunta siya doon. So yan po, direktang narinig nyo kay Ma'am Jackie na 10 taon o lagpas 10 taon nang nagtatrabaho dito sa Fort Santiago. Maraming salamat po, Ma'am Jackie. Thank you rin po. Idol ko rin. Sa aking likuran ay makikita ninyo ang mga nagtataasang gusali na sumisimbolo ng kaunlaran ng Pilipinas. Samantala, konting hakbang lang ang gusali sa aking likuran ay ang isang gusali na umukit ng madilim na kasaysayan dito sa Fort Santiago. Finally, pagkatapos ng napakahabang paglalakad ay natagpuan na natin ang lugar dito sa Fort Santiago kung saan laman ng mga social media posting ng mga iba't ibang multo dito sa Fort Santiago. Sa aking likuran, ito ang dungeon na tinatawag kung saan maya-maya ay papasukin natin at aalamin, pakikiramdaman kung totoo nga ang mga nagpaparamdam na espiritu dito sa dungeon ng Fort Santiago. Kahit medyo maliwanag sa mga oras na ito ay parang nararamdaman ko yung bigat ng mga pumanaw sa dungeon na ito. Nakakakilabot. Parang ayaw kong isipin, 600 tao ang nawalan ng buhay dito sa likuran ko. Actually, kinikilabutan talaga ako eh. Nagdadalawang isip ako kung papasukin ko o hindi. Mga ka-people, eto na, papasukin na natin pababa ang hagdanan kung saan malimit na kinakatakutan ng mga tao dito sa Fort Santiago. Sana magkasya tayo. So ito yung parang sinasabi nilang dungeon. Ang hirap pasukin. So kailangan mo talagang yung muko. Hey kuya.
Actually, hindi ko alam kung ako lang pero mainit. Mainit dito sa loob. Iba yung init niya. Kaya medyo huminto muna tayo ng paglalakad. Hindi ko alam kung kapag sa oras ng gabi ay ganito pa rin kainit dito sa ilalim. Dito mismo sa kinatatayuan ko ay daan-daang tao ang patong-patong na namatay noong 1945. Hindi ko alam kung bakit medyo basa at may tubig ang sahig sa bahaging part na ito ng dungeon. Hopefully, okay, ito na pala yung katapusan. Nandito na tayo sa dead end ng dungeon. Ang sahig ay kakaiba doon sa dinaanan natin. Dito ay basa. May tubig ang sahig. At grabe, ayan o. Guys, tumatayo yung mga balahibo ko. Parang hindi ko kayang pumunta dito ng walang kasabay na ibang turista. Yung ako lang, hindi ko kakayanin. At pagkatapos nga ng nakakakilabot na paglalakad sa ilalim ng dungeon na ito, ay ito ang lagusan papalabas. Makipot at mainit pa din. Iba yung init. Grabe, hindi ko na kaya. Talagang makasaysayan ang Fort Santiago. Makulay ang nakaukit dito. Pero hindi lahat ng kulay ay magandang tingnan. Dahil ang iba, kulay itim, kulay ng kadiliman. Kabilang na nga ang mga taong namatay sa hindi sinasadyang pagkakataon. Ang mga bilanggo na magpahanggang ngayon ay sama-samang inilibing at malamang naghahanap ng hustisya sa mga nangyari sa kanila. Mga ka-people, kapag medyo napagod na kayo, nauhaw o nagutom, huwag kayong mag-alala dahil merong mga food cart dito sa area kung saan meron ding mga lamesa na pwede kayong magpahinga. Grabe. Gusto ko nang tumigil dito sa tapat ng electric fan. Ang sarap sa pakiramdam, sa sobrang init, medyo na-relax ka.
Well, ang masasabi ko lang talaga dito, sa loob lang ng 2 oras, 2 oras ang ginugol ko para malibot ko ang Fort Santiago. Maraming salamat kuya sa nag-assist sa atin sa pagtawid sa pedestrian lane na ito. Mga ka-people, 2 oras ang naubos sa akin or more than 2 hours ang naubos ko sa pag-ikot pa lang sa Fort Santiago. Mind you, napakarami pa ang inyong pwedeng puntahan dito sa Intramuros. Kaya kung balak ninyo na mamasyal dito, I think kailangan nyo ang buong maghapon hanggang sa pagsapit ng gabi para ma-enjoy at mapuntahan nyo lahat ang mga attraction dito sa Intramuros. Mga ka-people, ito ang Palasyo del Gobernador. Makakakita ka ng napakaraming food cart na nag-o-offer ng iba't ibang klaseng pagkain o iba't ibang klaseng maiinom kung sakaling ikaw ay magutom, mauhaw sa pag-ikot dito sa Intramuros. Hindi lang pagkain ang meron dito, kahit mga maliliit na souvenir items ay makikita ninyong ibinebenta na dikit-dikit dito sa harapan ng Palasyo del Gobernador. Ayan, kung makikita ninyo, merong mga desserts, may mga prutas, may mga ulam, meron pa ako nakitang pizza and pasta. Kaya naman, hindi kayo mag-aalala kung sakali na magpunta kayo dito at wala kayong dalang pagkain dahil para sa akin, dito, kompletos, ricados, halos lahat ang ino-offer nila. May barbecue ako nakikita, street food, isaw-isaw, may shawarma na paborito natin at iba't ibang klaseng inumin, iba't ibang flavors ng mga iba't ibang flavors ng mga juices. Meron ding takoyaki. My God, halos lahat kumpleto dito kaya huwag kayong maglalang hindi magdala ng pagkain dahil hindi kayo gugutumin dito sa Intramuros. Mga ka-people, ang nasa likuran ko ay ang tanyag na The Manila Cathedral. Ang 6 na daang ng mga turista na gustong matsaksihan ang isang ugali na sumisimbolo at umukit na kahit anong istorya, kahit saang lugar, kahit sinong tao, basta't interesado ang mga people, pupuntahan natin mga ka-people dahil ito ang content na ikukwento ko ang mga kwento nyo. Basta ang mahalaga, dapat totoo. Ako si DJ Once at ito ang Content Create Ko by DJ Once. Kaya follow and subscribe na please.